Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin yung performance ng ating Philippine stock portfolio. So let's get into it. So the first thing is yung market value, it's 258,000 as of right now, and then up tayo ng 9.44%, which is 22,261. So hindi pa kasama dyan yung mga dividends, no? So, although this is a sample portfolio, uh, most of it kasi is kasama sa portfolio ko. So, pag nagkakaroon ako ng dividend, pinapakita ko sa inyo, di ba? So, sa ngayon, wala pa nagbibigay ng dividend, no? Wala pa akong nare-receive na dividend sa portfolio ko. So, ayan, punta naman tayo sa biggest loser. Same thing, walang pagbabago. All Home, JG Summit, okay, John Go Kong Way, Mary Mart, 18%, almost 20, ang sakit, no? 20% Mary Mart, almost 19%, same with GGS. All Home talaga is 27. Lost cost na yan para sa akin kasi nga uh, walang pera yung mga tao, di ba? Then Top Frontier is down as well by 15%. Ngayon punta naman tayo sa mga winners natin. Biggest gainer natin is still Converge with 105%. Philinvest with 40%, Security Bank with 36%, and RFM with 33%. So yung Globe medyo bumaba, 31%. Nakaraan 40% yung Globe, di ba? So ganyan talaga, volatile siya. Now, punta muna tayo sa Philippine Stock Exchange Index. So within the 5 days, yan, pag bumaba, ibig sabihin bumaba tayo within the 5 days. Pero sabi ko nga sa inyo, mas bumababa, mas maganda. So this is short-term chart, no? 5 days lang yan. Okay, yung ganong ano. Kasi within the 6 month chart, nakita mo naman, di ba? 11%. Nakikita niyo itong sa baba ng 6M na nakalagay. 11%. Yan yung tinubo natin. Tinaas ng stock market. Oh, year to date, that's almost 14%, di ba? So, huwag kayong masyadong kabahan. That's part of it kasi talagang volatile ang stock market, 'di ba? Now, punta tayo sa mga balita, no? So may isa ako dito nakita, 'yan. Sabi dito, Double Dragon. Op, ito ang ayoko, ang dami nilang ano. Sorry mga investor. Yan, Double Dragon promises 8% yield for fresh 10 billion bond offer, 'di ba? Ganun lang sila si Injap siya, pag na-prove mo na yung sarili mo, they can raise money as long as they want to, no? Makita mo, 10 billion, they can raise immediately, no? So, as a recent rate cuts begins to reflect the spending pattern of investors, medyo nag-ano siya, ang daming ads, ang pangit. Pero, to make it short, nagre-raise ng another 10 10 billion si Injap Sia. No? Double Dragon is under Injap Sia, which is yung owner ng Inasal, tas benenta niya na yon. Okay, so to make it short, para lang siyang treasury, something like that. Pero ang tawag ng corporate bonds. So, magbibigay ka ng pera sa kanila, within a year, tutubuan nila na 8% yun. That's how it works. Okay, pero syempre may negative, rin yun, pag nalugi yung company niya, kasama yung pera mo. Okay, hindi na mababalik yung pera. So yun yung risk. Pwede siyang mag-default doon. Hindi mo na makukuha yung pera mo. Okay? So ito naman, another one is matumo lang benta, sabi ng PSE, to end with 37 drop in share sales. Ibig sabihin, wala ganong bumibili, wala nagtitrade, wala ganong nag-i-invest. Sabi dito, the Philippine Stock Exchange is heading for a 37 slump in share sales. Hindi yung presyo hindi price ng PSE. Yung sales mismo, share sales. Ibig sabihin, mas konti yung nag-i-invest, mas konti yung nagtitrade. Yun lang yun. After a weak and volatile first half, started investors' appetite, discouraging companies from selling equities. Okay, so konti yung nag-i-invest, konti yung nagtitrade. But that's okay. Sabi kasi nila, ang tina-target nila ito, 145 billion
but they will reach 88.52 billion only raw, a decline from 140 billion from year 2023. Okay? Kasi since it's low, the index has rallied more than 20%. At isasabi ko sa inyo, parang 160 sila, nasa 184 na sila ngayon. Okay? So, medyo, nga tayo, ang Pilipinas talaga, konti nag-i-invest ng mga Pilipino. Yun lang makikita mo, hindi siya kagaya ng Amerika. Kaya yung stock market natin, hindi wala sa all-time high kasi mas konti yung nag-i-invest, mas konti yung nag-trade, mas konti yung nag-i-speculate. Yun lang yung pinaka-reason nun. Okay? So, ayan, mas konti rin yung investor natin, no? So, it's a negative, not totally negative pala. Parang, wala naman kasi to. Ang sabi lang naman dito, yung volume eh. Share sales is volume lang. Hindi naman yung presyo. Actually, up pa rin yung stock market ng Pilipinas. Kaya huwag kayong mag-alala, okay? Now, lastly, ito. Sabi dito, Robinson Retail's 9-month profit triples on merger gains. Robina Gokong Wei optimistic about the rest of the year. So, halos lahat talaga ng, makikita nyo, halos lahat talaga ng pinakamayayaman sa Pilipinas, mga Chinese, mga ibang lahi, hindi Pilipino. Kasi lahat tayo, more on, alam mo yun, trabaho lang ang gusto. We don't want to start our own business. Kaya ayan. So ayan, may iba tayo pero ayan. So Robinson, medyo maganda yung nag-invest din tayo diyan. So balik tayo sa yung natin. Hindi na ako gano'n magpapatagal kasi alam ko busy kayo mga investor. So ilalagay ko yung 5,000 natin. Isang lagayan na lang siguro, no? Ilalagay ko siya dito ko siya ilalagay. Sa Nickel Asia. I'll put the money on Nickel Asia. Sabi dito, holds more cash than debt on its balance sheet. So, it's a good thing. Ibig sabihin, marami silang cash kasi sa utang nila. So, kahit singilin sila ng pagkakautang nila, makakabayad sila, hindi sila mababankrupt. Yun lang yung parang meaning nun. Okay? So, mas maganda to kung ibibili nila yung magba-buyback sila ng shares na kung bababa tong shares nila, pwede sila mag-buyback. Mas maganda yun. Di ba? Okay? So, ayun lang, dito ko ilalagay yung natin, 5,000 natin. I-add ko na lang siya, no? So, mga investor, isang paalala lang, hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, kindly like and subscribe. So, i-add ko siya dito sa total market value natin next week. So, unang-una pa lang, kahit hindi kayo nag-invest, kung nag-ipon lang kayo ng 5,000 a week, congratulations sa inyo mga investor. Kasi, yun pa lang, almost 250,000 na. Paalala lang, mag-1 year na tayo. Diba? What if sinamahan mo pa ng pag-i-invest? So, investing is a leverage tool lang para maabot mo yung mga goal mo sa buhay, 'di ba? Para matalo natin yung inflation. Nakita niyo 'di ba 22%. Alin pa yung mga binibigay na dividend, 'di ba? Papa 500, 1,000, 'di ba? Hindi na masama, 'di ba? So makakabuo ka. Sabi natin kasama mo yung dividend dito, 30% yung tinubo ng pera mo, 'di ba? It's not bad. 'Di ba? So ayun lang mga investor. So ang importante talaga sa long term is yung pag-save mo. So kung wala kayong perang sobra, why not mag-overtime kayo sa trabaho nyo? Kung ayaw nyo, hindi maghanap kayo ng ibang skills. Di ba? Pwede kayong maghanap ng mga in-demand skills na kung saan kikita kayo ng mas malaki. Yun lang yun. Then, ayun nga, salamat sa panonood and I'll see you in the next video. Kung nagustuhan nyo to, kindly like and subscribe. And meron tayong crypto portfolio, mas exciting yun, and US stock portfolio, and yung mga video natin, no? Salamat sa panonood mga investor and click na.